What is your take on what's going on right now? Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, to let the people in the meantime forget about the ghost projects, about the flood control anomalies. So divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, yung bukang bibig lang ni Ombudsman Remulla. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Biro mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung Ombudsman. Kaya kung wala kang gagawin, press con ka na mag-press con, wala ka talaga maalalaman sa Ombudsman. Ay nako, Ombudsman Remulla. Eto, narinig mo yung sinabi ni former Ombudsman Martires na ikaw ay isang tangengot. Masyado ka kasing madakdak. Ang hirap sa'yo, puro kadakdak kasi. Hindi ka muna nag-iisip. Ngayon, pinag-aaway mo at pinaglilihis mo itong kababayan natin. Pinag-aaway mo tuloy itong mga taong bayan at nililihis mo yung mga kwento. Nagmumukha ka tuloy tangengot, Ombudsman Remulla. Umayos ka. Ito po mga kababayan, panonoorin natin at tatalakayan natin itong away ng dalawang ombudsman, mga kababayan. Palibasa kasi ito Engkoy Remulla, puro fake news ang pinaggagawa, puro ngawa lang ng gawa. Hindi niya naman ginagawang kanyang trabaho. Pero bago ho yan mga kababayan, wag ho natin kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun na napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito po, News That Matters, umpisa na po natin. Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Yun. Because you will never know what is really happening Engkoy. in the office of the Ombudsman. Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate Oriente President King. Tito Soto kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the time I signed, I approved that resolution, Yes. granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In mas sistema ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay eh. Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? And the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan na ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance
charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Kaya tayo mga kababayan, wag ho tayo basta-basta maniniwala dito sa kengkoy na si Ombudsman Remulla. Dahil ito si Ombudsman Remulla, wala namang alam kundi magbalita ng mga fake news. Ang hirap dito sa Ombudsman na kengkoy na to mga kababayan. Ako, ang alam lang nito, banat ng banat, hindi muna mag-isip. Diyos ko, ano bang nakain nito at naging Ombudsman? Ewan ko dito sa mga administrasyon ni BBM mga kababayan, puro na lang ho ang mga kengkoy yung kanyang nasa administration. Wala, halos lahat po ng kanyang ahensya, puro korap ang ginagawa. Hindi pa kasi magsipag-sign na lang silang lahat para matapos na itong mga kahihiyan ng bansa natin na pinagtatawanan na lang tayo ng mga iba't ibang bansa na kung hindi natapos ng kaguluhan na to. Magsi 65 days na lang mga kababayan. Wala pa rin nangyayari dito sa mga kaso ng mga magnanakaw na to. Talagang magaling tong maglihis tong mga administration ni Bongbong Marcos mga kababayan. Nilihis nila kasi ayaw nilang makulong. Ayaw nilang pagdusahan yung kanilang mga kabalbalan. Dapat dito sa mga to, mga kababayan, makulong sa City Jail o kaya dun mapunta dun sa Dahig kung saan nila dinala si former President Digong Duterte. At dapat pauwian na dito si Tatay Digong. Sila ang pumalit sa kanya. Naknang tokwa mga kababayan, no? Ay, ang gulo ng gobyerno natin, no? Nakaka-stress talaga. Everyday may mga bagong mga twist. Ay, naku po. Ito mga kababayan, pakinggan po natin itong pahayag din ni Attorney Guanzon, mga kababayan. Ito, magaling pong itong attorney na to dahil isa po ito sa mga anti-BBM. Ayaw nila sa mga corrupt na mga officials. Kasi yung mga ganyan, yung mga katulad ni Attorney Guanzon na to, ayaw nila sa mga kurakot. Pinagtatanggol talaga nila yung mga taong bayan dahil ayaw nila nakikita yung bansa natin na naaapi, pinagtatawanan ng mga ibang bansa at lalong-lalo na yung mga OFW natin, mga kababayan na nagtatrabaho para may papakain sa pamilya. Napapag-usapan minsan, nakikita nila dito sa balita yung mga nangyayari sa bansa natin. Diyos ko, wala na talagang magandang maidulot tong administrasyon ni BBM dahil wala nang nagbabago. Araw-araw na lang may mga bagong istorya na may mga corruption, hindi na talaga nawawala mga kababayan. Hindi na natin matiis talaga mga kababayan, di ba? Ito, pakinggan natin tong payag ni Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Mabuhay po kayo, Attorney. Kakabukas ko lang ng aking phone. Kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Kakagulo na nga eh. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng kauni mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Kawatan. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo. Hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin. Pakulong kayo. Tama. Ang dami nyo. Pera po natin yan. Ano yung nasa affidavit ni Diskaya? Yan si Garjola ng CWS party list. Noel, party list din yun. Ano ba kayong mga party list? May, hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa niyo. Sukang-suka na kami sa inyo. Alam mo, ayaw namin makita kayo Ayaw namin makita kayo kahit saan.
Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Puta kayo. Hindi ko kayo babatiin. Kahit magkamay-kamay kayo sa akin. Hindi Yari ko kayo, ako mga kamay nyo, mga magbago magnanakaw. na kayo, mga buhaya. At ikaw, BBM, kami pa ngayon sisihin mo, mga tao. Nako. Ba't kami nagrarally? Wala kaming kinalaman dyan. Nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Abay, kung hindi mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Tama. Hindi ka naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. Lubog na yung bansa natin, O di ba sinabi ko attorney. sa'yo, ano yung customs? Ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs ng mga korap dyan, ha? Wala, attorney. Inubos na nila yung pera natin, nilustay ng mga kawatan. Kaya dapat talaga dyan, ipagkukulong na lang. Huwag na nating hintayin 3 taon. Bumaba na kayo sa pwesto, na panawagan namin, kami mga Pilipino na mga pinagluloko ninyo, mga nilustay-lustay yung mga pera namin. Diyos ko po, maawa naman kayo. Kami, lumalaban kami ng parehas, kasi samantalang kayo, puro lang kayo nakaw, anak ng toko, Di mo kaya yung petro nila. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report. Di ba? Matagal ko na sinabi yan. Oo. Ay. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan, tinawagan ka. Sinabihan ka. Ay. So, tula na yung korupsyon dyan sa Pilipinas. Hindi mo na yan kakayanin. Hindi ka pa lumabas at nagkukunwaring ikaw ang nakadiskubre. Ito namang si Auntie Claire. Para, ano ba ang presidente mo? Ano ba yan? Ano ba yan? Sino ba yan? Tingin mo ba yan sa kanya? Si Superman? Kaya lang naman ikaw lumabas dyan sa Joker. BBM eh. Baka joke Dahil po, sa attorney. US State Department report ngayon, galawin mo ang customs. Hindi ba mabablock ka na naman? Sawang-sawa na kami, BBM. Maawa ka sa mga tao. Kung hindi ka naawa, umalis ka na dyan. BBM, narinig mo. Alam mo ba kung may mga nagrarally? Kasi yung mga nagrarally, hindi na nila natitiis yung mga kabalbalan na pinaggagawa ng mga kawatan mo. Puro na lang pagnanakaw at pagsisinungaling yung mga ginagawa ninyo. Paano nyo pa sabihin na tutulungan ho namin kayo para umangat yung bansa natin? Pinagluloko nyo ho kami. Magdadalawang buwan na, wala pa rin nangyayari dito sa kaso ng pinsan mo na tong si Tambaloslos na mastermind dito sa mga pagnanakaw. Siya yung mga gumawa ng mga mag-utos-utos dito sa mga kakapwa niyang mga kurimaw na kongresista. Dapat talaga kung gusto nyong makatulong, bumaba na lang kayo sa pwesto para wala nang makakaguluhan na nangyayari dito sa bansa na to. Tignan nyo to payag ni Attorney Guanzon na nilabas niya yung mga kanyang galit dahil nga hindi niya masikmura yung mga pagnanakaw ninyo, yung mga korupsyon ng administrasyon mo. Kaya parang awa mo na kung talagang mahal mo yung bansa at mahal mo ang mga taong bayan, yung tulong mo na lang mag-resign na kayong lahat yung mga administrasyon mo dahil sa kayong lahat walang ginawa kundi lokohin yung taong bayan. Yung mga kahiyan natin, yung mga kahiyan ng bansa natin, yung maabot na sobra-sobra sa mga iba't ibang bansa. Nagtatawanan na lang tayo. Yung mga nagkalubog-lubog na tayo sa mga utang. Hindi na tayo makaka-recover niya sa pinaggagawa ninyo, kayong mga kurimaw na mga kasamahan mo. Mga kababayan, hanggang dito na lang humuna tayo at maraming salamat po sa inyong mga suporta. At bilang suporta, mga kababayan, huwag niyo na akong kalimutan i-share, like at subscribe itong videos na to nang sa mga ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. God bless!